Wala na po sa Senado si Senador Bato de la Rosa matapos ang nangyaring putukan doon noong pong Miyerkules ng gabi. Ayon po kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinumpirma sa kanya ng Senate Sergeant at Arms na nakaalis na sa Senado si Bato. Kasama raw daw ni De La Rosa mula na umalis ay si Senador Robin Padilla bandang alas 2:30 na madaling araw noong pong Huwebes. Gate ni Cayetano, hindi pugante si Bato sa batas dahil wala ho naman daw naihaing warrant of arrest laban sa kanya. Wala daw pong mali sa ginawang pag-aalis o pag-alis ni Bato sa Senado. Ayon po naman kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, nagkausap daw sina De La Rosa at PNP Chief Melencio Nartates Jr. Humiling daw umano si De La Rosa na mapasailalim sa kustodiya ng PNP. Pero ayon po kay Aplasca, wala daw commitment na ibinigay ang pambansang pulisya. Sa datos po naman ng Bureau of Immigration, wala umanong record na nakalabas na po ng Pilipinas si De La Rosa. Samantala mga kapatid, daghain po ng manifestation sa Korte Suprema si Senator Ronald Bato de la Rosa para madaliin ang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban po sa pagpapatupad ng arrest warrant mula po yan sa International Criminal Court o ICC. Sa manifestation ng kampo ng senador, iginit nilang nangyaring gulo sa Senado para maglabas na ng TRO ang Korte Suprema. Kailangan daw maproteksyonan ng senador. Sakaling mapagbigyan ng Supreme Court ang hiling na TRO, mapipigilan na po ang pag-aresto sa senador at ang pagsuko sa kanya sa ICC. Para pa rin yan sa investigasyon dahil sa madugong war on drugs. Nitong Miyerkules, binigyan ng Korte Suprema ng 3 arawang respondents na magkomento sa hiling na TRO ng senador. Naniniwala po naman ang ilang tauhan po ng NBI na scripted ang nangyaring barilan sa Senado. Sabi po ni NBI Director Melvin Matibag, yan daw po ang sentimiento ng mga ahente na nando doon sa lugar ng mangyari nga ang putukan. Kahina-hinala naman daw para kay dating Senador Antonio Trillanes IV ang nangyaring putukan. Wala daw po sa rules of engagement ng USAA na pwede nilang paputukan ang isang law enforcement group na wala na rin daw sa loob ng Senate premises. Dagdag pa ni Trillanes, ipinalabas daw po ng Senate security na under attack ang Senado pero wala naman daw umaatake. Layo lamang daw nitong magdulot ng kaguluhan at makakuha sila ng simpatya sa publiko. Pero ang PNP, itinatangging sinadya daw ang nangyari. Naarestuho naman daw ang itinuturong umano'y namaril na isang alias Mel, pero ayon sa NBI, ito pala hindi nila empleyado at driver lamang ng kanilang mga ahente. Opo, mga agent lang daw ng NBI ang siya nagbibigay po ng allowance dito kay Elias Mel tuwing sinasama siya sa bilang volunteer o utusan sa mga operasyon. Wala din umanong ID nga ng NBI ang naturang driver. Nasa kustodiya ngayon ng pulis ang naturang driver para sumailalim ng kaukulang pong paraffin examination at ilang pang pagtatanong. Sinampahan siya ng kaukulang mga kaso. Gate naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, huwag niyong questionin ang kanyang sinasabing the Senate is under attack. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Yan po ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Iginiit po ng NBI o National Bureau of Investigation na hindi sila ang unang nagpaputok ng baril na nauwi sa kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules. Nasa katabing GSIS building ang mga ahente ng NBI matapos pong humiling si General Manager Vic Veloso na masecure ang gusali at panatilihin ang kapayapaan doon. Hindi daw nila pakinoon na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero habang nasa Bridgeway ang NBI agents sa ikalawang palapag ng GSIS building, may lagusan papuntang Senado. Bigla daw pinaputukan ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang isang ahente ng NBI. Gumanti daw ng putok ang NBI agent bilang self-defense. Ayon naman po kay Senate President Alan Peter Cayetano, 27 putok ng baril ang pinakawala ng Office of the Sergeant at Arms. Warning shots lamang daw ito sa mga nagtangkang pumasok sa gusali ng Senado. Gumanti daw ng 5 putok ng baril ang nasa kabilang panig.
Ipinaliwanag din ni NBI Director Melvin Matibag ang nangyaring pagbabarena sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Isinasa na daw noon ng mga trabahante ng GSIS ang pintuan na utos mismo ni Veloso. Layon daw nitong maiwasan ang paglabas-masok ng kung sino-sino papuntang GSIS mula sa Senado. Sa ilang pang balita po naman, kasado po sa Lunes, May 18 ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Dito pong Miyerkules ng gabi nga bago po ang putukan sa Senado ay dumating ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte mula sa Kamara. Pagsisiguro po ni Senate President Alan Peter Cayetano hindi i-delay ang paglilitis. Wala din daw hong rason para nga maantala ito dahil nagkasundo na ang mayorya na walang babaguhin sa impeachment rules. Ayon po sa isa sa mga House Prosecutor na si Congressman Terry Ridon, dadalo po ang House Prosecution Panel sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Si VP Sara ho naman, ipinauubayan na lang daw ho ang mga susunod na hakbangin sa kanyang defense team. Nauna pong sinabi ni Attorney Michael Powa na handa silang depensahan ng bise at sagutin ang lahat ng bintang laban sa kanya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.